Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Kaugnay pa rin ito sa nangyari kahapon sa Senado kung saan inarchive ang impeachment kay Sara Duterte. Sa bagay, wala namang doon. Wala namang nakapagtataka doon. Inaasahan naman yon. Ano ba naman maasahan mo sa mga senador ngayon ng Pilipinas? Wala. Nakakasuka ang mga senador na to. Lalo na itong si Cayetano. Ang yabang pa kahapon ni Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, si Caldero Cayetano, ang yabang. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ang mga gusto daw kasing isulong ang impeachment kontra kay Sara, gusto lang daw kasi itong matanggal na sa pagka-Vice President at ma-disqualify na sa pagbusa 2028 para hindi na ito maging kalaban. Kasi ito daw ang pinakamabigat na kalaban sa 2028. Kaya yung nagtutulak daw ng impeachment na yan daw yung mga makakalaban ni Sara sa 2028. Siguro ang tinutukoy nila dyan ay si Martin Romualdez ng House of Representatives, Speaker ng House. Kaya ang mainsultong o mayabang na hamon ni Cayetano, huwag nyo nang pilitin na tanggalin ang Vice President. Talunin nyo na lang sa eleksyon sa 2028. Kung talagang gusto nyo, talunin nyo na kung na lang sa 2028. Yun ang mayabang na sinabi ni Cayetano. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Mga kabunyog, mga kabayan, ang problema sa ganyang argumento, tinitingnan nila na itong ginagawa kay Sara Duterte ay politika, pamumulitika. Na itong ginagawa kay Sara Duterte ay panggigipit para hindi ito makatakbo sa 2028. Hindi lang yun. Ang talagang pinakarason dito, kaya sinusulong ang impeachment, sinusulong ito ng mamamayan para mapanagot si Sara sa kanyang mga katiwalian, sa kanyang mga pang-aabuso sa pera ng bayan. Ito ay produkto ng mga investigasyon ng Kamara kung saan kung paanong garapal na ginastos ni Sara ang confidential funds ng mga departamento o opisinang hawak niya. Ito ay hindi chismis lang or intriga. Ito ay may malinaw na mga testigo at mga ebidensya. Kaya nga ang iba't ibang grupo ng mamamayan, December 2 ang nag-file ay ang grupo ni Leila de Lima. December 4 ang nag-file naman yung grupo ng Makabayan Black nila Raul Manuel at Franz Castro. Noong December 19 naman, ang nag-file naman ay yung grupo ng mga pare, mga clergy. Itong mga grupong ito, hindi naman ito namumulitika. Hindi naman to hawak ni Romualdez o nino man. Ito yung mga civil society. Ito yung laging nakikipaglaban para sa maayos na paggugobyerno at linalabanan nito ang katiwalian sa ating bansa. Hindi ito pamumulitika. Kaya yung sinasabi ni Cayetano na kung gusto daw, wag nang isulong yung impeachment na yan, pamumulitika lang yan. Kung gusto talaga, talunin na lang si Sara sa 2028, labanan na lang ito. Mali nga ang ganong premise. Ang ganong premise, ang ibig sabihin niyan, pamumulitika lang talaga itong impeachment na ito. Na itong labanan ito ay labanan ni Sara Duterte at ni Martin Romualdez. Ang pinapatamaan dito ni Cayetano, sila Martin Romualdez ng Kamara na namumulitika lang kaya sinusulong ang impeachment. Pero hindi yan ganyan. Hindi yan ganyan. Nagsagawa ng investigasyon ng Kamara, nakita ng publiko ng taong bayan kung gaano kagarapal ang ginawa ni Sara sa pundo ng bayan. Kaya ang iba't ibang civil society groups ay nag-file ng impeachment complaint. Ang mga nag-file ng impeachment complaints ay mga non-government organizations, people's organizations, civil society organizations. Hindi ito mga namumulitika. Hindi ito hawak ng Kamara, hindi ito hawak ni Martin Romualdez o nino man o sino man na may interes sa politika. Kung ito man ay inadapt o sinuportahan ng Kamara, yun ay dahil nakita nila na dapat itong suportahan. Pero walang sabwatan dito, walang conspiracy. Kaya yung mga inaakusa na ito daw impeachment ay pagsasabuatan
ng mga dilawan, ng mga leftist at ng Kamara. Hindi. Hindi totoo yan. Dahil kung totoo yan, di dapat madali yang naipasa sa Kamara. Hindi. Matapos ma-file ang first impeachment complaint, second impeachment complaint, and third impeachment complaint, kumbinsihan pa sa mga kongresista ang ginawa. Nakumbinsi yung mga kongresista dun sa fourth impeachment complaint na may gumawa sa hanay nila ng fourth impeachment complaint. Yun ang sinuportahan nila. Matapos masuportahan yung fourth impeachment complaint, at ito na yung transmit sa Senado bilang articles of impeachment, inarchive na yung tatlong impeachment complaints. So wala ditong sabuatan, wala ditong kutsabahan. Ito'y final ng taong bayan at sinuportahan ng Kamara. Ito'y final ng taong bayan ng mga civil society para papanagutin si Sara. Walang politika dito. Itong ginagawa nila Cayetano, na dinadala sa level ng ito daw ay pamumulitika, panggigipit, paninira kay Sara. Ito ay pagdi-distort ng totoong layunin ng impeachment. Na ang impeachment ay pag-hold accountable ng isang mataas na opisyal ng bayan. Ngayon, alam naman natin si Cayetano, Duterte yan. Nanginabang yan ang malaki sa mga Duterte. Kaya nga ang kantyaw sa kanya, kaldero eh. Bakit tinatawag siyang kaldero? Kasi nung may palaro dito, Asian Games yata yun. Ang laking pondo ang binigay ng gobyerno sa Asian Games na yun. Si Cayetano, ang tinalaga ni Duterte noon na maging overall na head ng nasabing palaro dito sa Asia. At yung palang cauldron, yung palang kaldero, kung ilang milyon na ang halaga, 50 million yata yun. Napakalaki ng budget ng nasabing palaro. So pinaniniwalaan dito na itong si Cayetano ay bumulsa ng malaking halaga mula doon. At napakarami pang mga aligasyon ng korupsyon dito kay Cayetano sa panahon ni Duterte. Kaya malaki ang naging pakinabang ni Cayetano sa panahon ni Duterte. Kaya naman talagang napakaano nito. At nung nagsisimula pa lang ang war on drugs ni Duterte, si Cayetano ang nagsalita noon sa United Nations yun. Nagsalita siya noon. In-interview siya sa international media ng Al Jazeera. Pinagtanggol niya ang war on drugs si Duterte. Tinanong siya nung host. Ibig mong sabihin, itong mga 4,000, 6,000 na nabatay sa war on drugs, ito'y lahat ng laban, katulad ng kiniklaim ng pulis. Ang sabi ni Duterte, ay ni Cayetano, yes. Imagine niyo kung ganyan siya kaya. Sasabihin niya na lahat ng yon, 4,000 na napatay, ay talagang nanlaban. Ganyan kagarapal yan si Cayetano. So ngayon, dahil Duterte naman talaga siya, sagad-saring Duterte yan, si Cayetano. Ngayon, pinagtatanggol niya si Sara. Sigurado naman, itong mga Cayetano susuporta kay Sara Duterte sa 2028. Pero dapat hindi nila ito tinitingnan na kung sila man ay makasara. Dapat hinayaan lang nilang gumulong ang impeachment na yan. Dahil sila ay impartial court. Kung ang Kamara man ay kalaban si Sara at kung sila man ay kakampi ni Sara, hindi dapat nila yan pinapatay. Kasi hindi naman politika ang nasa likod niyan. Ang nasa likod niyan ay paghahangad ng taong bayan ng pananagutan ni Sara. Yun ang yun ang binabaluktot ni Cayetano. Okay, mayabang si Cayetano, mayabang sila. Akala nila nakakasigurado silang mananalo si Sara sa 2028. Huwag muna kayo Cayetanong Huwag niyong bilangin ang sisiw hangga't hindi pa naghahats ang mga itlog. Hangga't hindi pa ang mga itlog, huwag niyong bilangin ang sisiw. Para kayong nakakasigurado. Dahil ba marami kayong mga senador na pro-Sara dyan? Dahil ba ang karamihan ng senador kakampi nyo? Mananalo na si Sara sa 2028? Huwag kayong magsalita ng tapos. Pag nagkaisa ang iba't ibang mga grupo laban kay Sara Duterte sa 2028, matitikman mo yung yabang mo, Cayetano. Kasi kung makapaghamon, parang 100%, sigurado na sila, 100% na, mananalo si Sara. Huwag kang magsalita ng tapos, Cayetano. Baka mapahiya ka. Mga kabunyog, ito ang ating Punto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.